Itinaboy na parang asong ulol sa sariling pamamahay. Habang nagpapakasasa ang hayok na kabit sa kanyang kama, nakaluhod si Elena sa malamig na putikan. Wala kang kwentang babae, baog! Ang malupit na sumpa ng kanyang asawa. Ngunit imbes na magmakaawa, mahigpit niyang yinakap ang ngayuping kaldero ng ina. Ahon siya. Babangon mula sa abo ng kanilang kawalang hiyaan. Ngunit paano kung ang mismong sumira sa kanya ang unti-unting lalamon sa kanila? Ang mga pamanang alahas ng pamilya Altamirano ay para lamang sa mga babaeng may silbi, Elena. Sa mga babaeng kayang magbigay ng tagapagmana, hindi sa mga baog na katulad mo. Ang malamig na haplos ng diamante ay pinalitan ng mas malamig na kamay ng kanyang biyenan na si Doña Carmencita. Unti-unting kinalag ng matanda ang kwintas mula sa leeg ni Elena. Ang labi ng Donya ay may nakapaskil na matamis na ngiti. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Walang nagawa si Elena kundi ang yumuko. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga palad sa laylayan ng kanyang bestida hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pilit niyang nilulunok ang pait na tila nakabara sa kanyang lalamunan. 7 taon na siyang nagtitiis. 7 taon ng pagiging perpektong asawa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nabubura dahil lamang sa iisang kakulangan. Ang utang na loob ng kanyang yumaong ama sa pamilyang ito ang tanging tanikalang pumipigil sa kanyang lumaban. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon na gawa sa inukit na kahoy. Pumasok ang kanyang asawang si Renzo, ngunit hindi ito nag-iisa. Nakapulupot sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng masikip at pulang bestida. Si Clarice. Ang mga daliri ng babae ay banayad na humahaplo sa tiyan nito na wala pa namang umbok. Tumigil ang pang-ikot ng mundo ni Elena nang magtama ang paningin nila ng kanyang asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng lalaki. Tanging pagkamakasarili lamang ang mababakas sa tindig nito. Dito natitira si Clarice. Walang paligoy-ligoy na deklara ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila yelong tumusok sa dibdib ni Elena. Ipinagbubuntis niya ang anak ko, ang tagapagmana ng mga Altamirano. Gumuho ang buong pagkatao ni Elena. Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng karapatang huminga. Ang lalaking pinang-akuan niya sa harap ng altar ay siya mismong sumira sa kanilang sinumpaan at ginawa pa ito sa mismong harapan niya. Lumapit si Doña Carmencita kay Clarice at hinaplos ang pising nito na parang isang tunay na anak. Pagkatapos, ay binalingan ng matanda si Elena na nakatayo pa rin habang nanginginig ang mga tuhod. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi ka namin palalayasin. Malambing, ngunit nakamamatay na wika ng biyenan. Dahil ikaw ang mag-aasikaso kay Clarice, ilipat mo ang mga gamit mo sa kwarto ng mga kasambahay at ihanda mo ang inyong master's bedroom para sa kanya. At simula bukas, ikaw ang magluluto ng lahat ng pagkain niya. Yan na lamang ang paraan para makabayad ka sa perang ginastos namin sa pagpapalibing sa iyong ama. Binalot ng kadiliman ang buong mansyon kinagabihan. Sa loob ng malawak at malamig na kusina, nakatayo si Elena sa harap ng lababo. Ang tangi niyang hawak ay isang lumang kalderong tanso, ang kaisa-isang pamana ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong pinupunasan. Mula sa itaas, sa kwartang dati ay sa kanya, nararamdaman niya ang bigat ng bawat pagyapak at ang mga pigil na tawa ni Renzo at Clarice. Ang bawat ligaya ng mga ito ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa puso ng lehitimong asawa. Ibinaba ni Elena ang kaldero at napatingin sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Tila may sariling pag-iisip ang kanyang nanginghinig na kamay nang unti-unti itong dumapo sa kanyang sariling tiyan. Isang tiyan na kailanman ay hindi nagkalaman. Subalit agad niyang binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Napapikit siya habang ang mga luhang kanina papinipigilan ay naglandas sa kanyang namumutlang mga pisngi. Bakit napakalupit ng tadhana sa isang babaeng tanging pangarap lamang ay magkaroon ng buong pamilya?
Isang liwanag mula sa naiwang telpono sa ibabaw ng mesa ang umagaw sa kanyang atensyon. Wala sa sariling nahagip ng mga mata ni Elena ang isang mensahe sa screen na pagmamay-ari ni Clarice. Nakasulat doon ang mga salitang, "Naniwala ba ang tanga sa buntis-buntisan mo?" Bago pa man maproseso ng utak ni Elena ang kanyang nabasa, isang presensya ang nagbigay ng kilabot sa kanyang likuran. Nakatayo si Clarice, nakasuot ng manipis na pantulog na dati ay pagmamay-ari ni Elena. May hawak itong isang baso ng mainit na gatas na kakatimpla pa lamang. Mumiti ang kabit, isang niting puno ng tagumpay at kasamaan. Walang anumang babala, itinagilid ni Clarice ang baso. Ang kumukulong gatas ay direktang bumuhos sa nanginginig na mga kamay ni Elena. Napakagat ng mariin si Elena sa kanyang ibabang labi, hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilang lumabas ang anumang daing ng sakit mula sa kanyang bibig. Nakatiin lamang si Clarissa na mumula at napapasong balat ng asawa bago bumulong ng mga salitang tumapos sa gabi. "Galingan mo ang pag-aalaga sa akin, Yaya." Naiwan si Elena sa dilim, nakatingin sa mahapding balat ng kanyang kamay, habang ang kirot ay unti-unting gumagapang papunta sa kanyang naghihingalong puso. Paano niya malalampasan ang impyernong ito? Mahapdi pa rin ang mapulang lapnos sa ibabaw ng palad ni Elena, ngunit hindi ito alintana ng kanyang mga kamay na sanay sa hirap at pagtitiis. Sa ibabaw ng kalan, ang lumang kalderong tanso na kaisa-isang pamana ng kanyang yumaong ina ay tahimik na nagpapainit sa masabaw na nilagang baka. Ang bango ng pinakuluang buto-buto at sariwang gulay ay nagpapaalala sa kanya ng isang payak, ngunit masayang nakaraan. Isang nakaraang malayo sa malamig na pader ng mansyon ng mga Altamirano. Habang hinahalo niya ang sabaw, ang bawat pag-ikot ng sandok ay tila nagbabaon sa mga luhang gusto na namang kumawala sa kanyang mga mata. Isang anino ang humadlang sa liwanag na nagmumula sa pintuan ng kusina. Pumasok si Clarice na nakasuot ng mamahaling bata de banyo na gawa sa seda. Nakagiwi ang mukha ng babae habang pilit na tinatakpan ang kanyang ilong, tila diring-diri sa hangin na kanyang nalalanghap. Lumapit ito sa gawi ni Elena at pilit na sinilip ang niluluto ng lehitimong asawa. "Ano ba yung niluluto mo, Elena?" Amoy squatter. "Nakakasuka para sa baby namin ni Renzo." Mapanuyang wika ni Clarice habang pinapagpagan ang kanyang mga kuko na bagong linis. "Hindi mo ba alam na bawal sa magmamana ng yaman ng Altamirano ang mga pagkaing pampahirap?" Pinili ni Elena na manahimik. Ibinaba niya ang apoy at inayos ang pagkakapatong ng kaldero. Sanay na siyang lunukin ang kanyang sariling dila alang-alang sa kapayapaan. Ngunit para kay Clarice, ang pananahimik ni Elena ay isang hamon na lalo nitong gustong sirain. Walang pasabing iniunat ng kabit ang kanyang braso at malakas na itinulak ang gilid ng mainit na kaldero. Bumagsak ang mabigat na kalderong tanso sa makinis na sahig na gawa sa marmol. Ang pagtama ng metal ay lumikha ng isang malalim na yupi sa gilid nito, kasabay ng pagbulwak ng nagbabagang sabaw at mga gulay sa buong paligid. Ang malaking bahagi ng kumukulong likido ay tumalsik sa ibabang bahagi ng binti ni Clarice. Bago pa man makapagsalita si Elena, itinapo ni Clarice ang kanyang sarili sa sahig, umiiyak at mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na wala namang umbok. Ang kanyang mga pang-iyak ay punong-puno ng pag-arte at pagkukunwari, nagmamakaawa at humihingi ng saklolo na tila babuhay niya at ng kanyang sinapupunan ang nasa panganib. Ang mga hakbang ng pagmamadali ay nagmula sa hagdanan at bumulaga sa kusina ang namumutlang si Renzo, kasunod ang kanyang inang si Doña Carmencita. Nang makita ni Renzo ang kanyang kinakasama na nakadapa sa sahig at napapaligiran ng umuusok na sabaw, hindi na nag-isip pa ang lalaki. Lumapit siya kay Elena. Isang napakalakas na dampi ng kamay ang dumapo sa pisngi ng kanyang asawa. Ang puwersa ng sampal ay nagpadilim sa paningin ni Elena at muntik na siyang matumba, naiwan ang nagliliyab na hapdi sa kanyang balat at ang pamamanhid ng kanyang buong mukha.
Are you out of your mind, Elena? Galit na sigaw ni Renzo habang inaalalayan si Clarice na patuloy sa pag-iyak at pag-arte. Ganyan ka na ba kaigit sa magiging anak ko kaya gusto mo siyang patayin? Dahil alam mo ikaw ang baog at walang kwenta? Tumingin si Elena kay Doña Carmencita na nakatayo lamang sa gilid, tahimik na nakamasid at walang balak na ipagtanggol ang manugang na 7 taong nagsilbi sa kanya. Sa sandaling iyon, tila may isang makapal at mabigat na tanikala ang tuluyang naputol sa dibdib ni Elena. Ang utang na loob na 7 taon niyang binayaran ng luha, pawis at pagkatao ay tuluyan ang natunaw sa init ng sabaw na nakakalat sa sahig. Wala ng luha sa kanyang mga mata. Wala ng pagmamakaawa. Ang natira na lamang ay ang malamig na katotohanan na hindi na niya kailanman mababago ang mga pusong gawa sa bato. Dahan-dahang yumuko si Elena at pinulot ang nayuping kaldero ng kanyang ina. Mainit pa ang metal, ngunit mas mainit ang apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renzo, isang tingin na walang halong takot at punong-puno ng pagkasuklam. Hindi siya bumitaw ng kahit isang salita, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas maingay pa sa anumang sumpa. Lumakad si Elena patungo sa pintuan palabas ng mansyon. Bago niya tuluyang hawakan ang pinto, hinubad niya ang apron na may burdang sagisag ng pamilya Altamirano. Hinayaan niya itong bumagsak sa malamig na tubig ulan na naipon sa mismong bungad ng bahay. Ang sagisag ng pamilyang sumira sa kanya ay ngayon ay nakababad sa dumi at putik. Habang pinapanood ni Doña Carmencita ang paglayo ng bulto ni Elena sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang bigla ang paninikip ng dibdib ang naramdaman ng matanda. Napahawak siya sa kanyang blusa habang pilit na humahabol ng hininga. Isang kakaiba at malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang malagim na kutob na ang pag-alis ng babaeng iyon ay ang simula ng sumpa na uubos sa kanilang lahat. Sa labas ng mansyon, walang payong at walang makapal na damit, naglakad si Elena nang walang direksyon. Ang malamig na ulan ay humahagupit sa kanyang manipis na katawan, ngunit mahigpit na nakayakap ang kanyang mga braso sa kalderong tanso. Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, nararamdaman niya ang hangin ng kalayaan. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, isang nakakapasong liwanag mula sa 2 malalaking ilaw ang mabilis na lumapit sa kanyang direksyon. Ang nakakabining iyak ng busina ng isang malaking sasakyan ay pumunit sa makapal na kortina ng ulan, nagbabadya ng isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Isang buwan ang lumipas mula ng lisanin ni Elena, ang nag-iisang mundong nakagisnan niya. Ang nakakapasong liwanag at nakabibinging busina ng dumaang truck noong gabing yon ay nag-iwan lamang ng putik sa kanyang damit, isang magaspang na paalala na ang labas ng mansyon ay walang awang lalamon sa mga mahihina. Ngayon, sa ilalim ng tagpi-tadping trapal sa isang maputik na pamilihan sa Looag, nakaluhod si Elena. Ang kanyang mga kamay na dati ay pilit pinapakinis ng mga mamahaling lusyon ay punong-puno na ng uling. Pilit niyang hinihipan ang mga nagbabagang piraso ng kahoy at lumang dyaryo upang buhayin ang apoy. Ang makapal na usok ay humapdi sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa kanyang paningin, at nag-uudyok sa mga luhang matagal na niyang pinipigilang tumulo. Ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang laylayan ng kanyang kupasing damit. Wala nang puwang ang pang-iyak sa mundong ito kung saan ang bawat patak ng luha ay katumbas ng kumakalam na sikmura. Sa kabilang banda ng makipot na eskinita, ang mga matatalim na tingin at pasimpleng pagmuso ng mga kapwa manininda ay parang mga patalim na humihiwa sa kanyang likuran. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagpapalitan nila ng mga mapangmutiang sulyap. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Dati asawa ng milyonaryo na may sariling super, ngayon naghihiwa ng sibuyas sa palengke at amoy isda pa. Ang walang ingat na pag-uusap ng 2 babaeng nagtitinda ng gulay, hindi kalayuan sa kanyang pwesto.
Ang bawat salita ay bumabaon sa kanyang dibdib, nagpapabigat sa kanyang paghinga. Subalit, kinagat lamang ni Elena ang kanyang ibabang labi hanggang sa manhid na ito. Natutunan na niyang ibaon ang kanyang natitirang dignidad sa ilalim ng pagpupursiging mabuhay. Gamit ang kanyang pang-inginig na mga daliri, maingat niyang binilang ang mga barya na may kalawang sa loob ng kanyang maliit na bulsa. Iyon lamang ang kinita niya mula sa pagtulong sa pagbubuhat ng mga kahon ng kamatis kaninang madaling araw. Inilapag niya ang mga barya sa ibabaw ng basang lamesa ng tindera upang bumili ng isang tumpok ng lantang talong at ampalaya. Ang tindera ay nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga na puno ng awa bago inabot ang mga gulay, isang uri ng awa na lalong nagpapaliit sa pagtingin ni Elena sa kanyang sarili. Ngunit nang mailagay na niya ang paboritong lumang kalderong tanso sa ibabaw ng nag-aalab na apoy, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang pag-init ng bagoong isda na inihalo sa mga sariwang sabaw at gulay ay lumikha ng isang mabangong halimuyak na pumailan lang sa buong eskinita. Ang lutong bahay na dinengdeng ni Elena ay unti-unting tumabon sa malansang amoy ng pamilehan. Para sa kanya, ang bawat paghalo sa mainit na sabaw ay tila pagyakap sa alaala ng kanyang ina. Ito ang lutong hindi kailanman nagustuhan ng kanyang biyenan dahil sa pagiging payak nito. Ngunit ito ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumigil sandali si Elena upang magpahinga. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo at may ilang sariwang hiwa mula sa kutsilyo. Dahan-dahan siyang umihip sa kanyang mga kamay upang maibsan ang hapdi. Mula sa gilid ng kanyang lutuan, kumuha siya ng isang maliit at natirang piraso ng pritong tokwa at isinubo ito. Ang init at alat ng pagkain ay nagbigay ng isang pamilyar na ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, isang tunay at pagod na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang simpleng tokwa na yon ay mas masarap pa kaysa sa mga pinakamahal na karning inihanda niya sa mansyon ng mga Altamirano. Dahil ang kinakain niya ngayon ay bunga ng sarili niyang pawis, malaya sa anumang utang na loob, at malaya sa pang-aalipusta. Hindi niya napansin na mula sa di kalayuan, sa kabila ng maputik at abalang kalsada, isang lalaki nakasuot ng malinis at plansadong asul na polo ang kanina patahimik na nakamasid sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay nakapako sa pagniiti ni Elena, nagtataglay ng isang malalim na pangunggulila at paghanga na tila ba nahanap na muli ang isang napakahalagang bagay na matagal nang nawala. Ang lalaki ay nakatayo lamang sa gilid, hindi humahakbang palapit. Subalit ang kanyang atensyon ay hindi naaalis sa babaeng nag-iisa sa ilalim ng usok. Ang maikling sandali ng kapayapaan ni Elena ay biglang naglaho ng isang malaking bulto ng katawan ang humarang sa liwanag na nagmumula sa labas ng palengke. Tatlong lalaking may mga makakapal na kadena sa leeg at naglalakihang mga braso ang huminto sa mismong tapat ng kanyang maliit na lamesa. Sila ang mga kinatatakutang maniningil ng patong sa pamilihan. Ang isa sa kanila ay itinaas ang kanyang mabigat na sapatos at buong lakas na sinipa ang planggana ng tubig na ginagamit ni Elena sa paghuhugas. Ang maruming tubig ay umapaw at bumasa sa mga paa ni Elena. Isang malapad at madilim na anino ang tumabon sa buong pwesto na kanyang maliit na kainan. Ang pinuno ng mga lalaki ay lumapit at tinitigan siya ng may masamang banta. Naghihintay ng salaping hindi kailanman maibibigay ni Elena dahil wala naman siyang kinikita pa. Imbes na tumakbo o umiyak, kusang umatras si Elena at mahigpit na niyakap ang mainit na kalderong tanso sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay nagwawala sa takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat. Sa pag-ipit niya sa kanyang sarili, sa sulok ng malamig na pader, habang nakatingala sa mga lalaking handang manakit, isang masakit na katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan. Hahayaan ba niyang yurakan muli ang kanyang pagkatao sa putikan? O ito na ang huling pagkakataon na yuyuko siya sa kalupitan ng mundo?
Nang akmang hahawakan na ng pinuno ng mga lalaki ang braso ni Elena upang sapilitang kunin ang kaldero, isang mahinahon, ngunit may bigat na boses ang pumutol sa tensyon. May problema ba rito, Mang Berto? Ang lalaking nakasuot ng plantsadong asul na polo ay lumabas mula sa anino. Ang kanyang tindig ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na nakatuon sa kamay ni Mang Berto na malapit ng dumapo kay Elena. Ang lalaking iyon, ang kanina pa palang nakamasid sa di kalayuan ay lumapit. Ang pamilyar niyang mukha ay tila larawang kinuha mula sa isang lumang album ng alaala. Dr. Vergara, magandang umaga po. Tila naging maamong tupa si Mang Berto. Mabilis nitong ibinaba ang kanyang kamay at nagkamot ng ulo. Wala naman po, Dok. Pinapaalalahanan lang namin ang mga bago dito sa kanilang responsibilidad. Ngumiti lamang ang doktor, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganun ba? Dahil ang alam ko, ang responsibilidad ng lahat dito ay panatilihing tahimik at ligtas ang pamilihan para sa mga parokyano na katulad ko. O baka naman kailangan kong ipaalala kay Kapitan ang usapan natin tungkol sa mga pasyenteng hindi nabibigyan ng maayos na serbisyo sa Barangay Health Center. Namutla si Mang Berto at ang kanyang mga kasama. Mabilis silang umiling at nagpaumanhin, sinasabing nagbibiro lamang sila. Sa isang iglap, ang mga lalaking kanina ay tila mga mababangis na aso ay isa-isang nagsiyalisan na parang mga basang sisiw. Naiwan si Elena na nakasandal pa rin sa pader, mahigpit pa rin ang yakap sa kanyang kaldero at pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lalaking tinawag na Dr. Vergara ay bumaling sa kanya. Elena Maristela? Ang pagbigkas niya sa pangalan ni Elena ay tila isang malamyos na musika. Hindi ko akalaing dito kita muling makikita. Siya si Daniel Vergara. Ang tahimik niyang kamag-aral noong high school na laging nangungguna sa klase. Ang lalaking lihim niyang hinahangaan dahil sa kabaitan nito. Si Daniel na ngayon ay isang doktor. Daniel, iyon lamang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Elena, kasama ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Isang kasamahan ni Daniel na kapwa-doktor din ang tumawag sa kanya mula sa sasakyan, nagyayayang kumain sa isang sikat na restaurant sa bayan. Ngunit magalang na tumanggi si Daniel, tumingin siya sa maliit at gawa-gawang kainan ni Elena at umupo sa isang monoblock na silya na may kaunting lamat. Isang order ng kahit anong meron ka, Elena, at yung pinakamasarap, please. Ang simpleng hiling na iyon ay tila nagpabalik ng dugo sa namumutlang mukha ni Elena. Mabilis siyang kumilos. Maingat niyang sinalinan ng mainit na dinengdeng ang isang mangkok na gawa sa plastik. Bago niya ito iabot kay Daniel, napansin niyang alanganin ang pagkakaupo ng doktor dahil umuuga ang isa sa mga paa ng silya. Inabot ni Daniel ang mangkok at nagsimulang kumain. Walang halong pagkukunyari. Bawat subo niya ay may kasamang pagtango, tila ninanamnam ang bawat lasa na matagal na niyang hindi natitikman. Habang kumakain si Daniel, pasimple itong yumuko. Pinulot niya ang isang maliit at pipis na piraso ng kahoy mula sa sahig at maingat na isiniksik sa ilalim ng umuugang paa ng silya. Tumigil ang paggalaw ng upuan. Itinaas ni Daniel ang kanyang tingin at niinitian si Elena. Ang lahat ng iyon ay ginawa niya ng walang anumang salita. Sa simpleng kilos na iyon, isang mainit na agos ang dumaloy sa buong katawan ni Elena. Isang alon ng emosyon ang nagbabadyang umapaw. 7 taon siyang nabuhay sa isang mansyon kung saan lahat ng bagay ay perpekto at mahal. Ngunit walang sinuman ang nakapansin sa kanyang mga lamat at pang-uga. Ngayon, sa isang maputik na palengke, isang halos estranghero ang nag-abalang ayusin ang kanyang sirang upuan. Napalingon si Elena sa kabilang direksyon. Kunwari ay inaayos ang kanyang mga paninda upang itago ang nag-iisang butil ng luha na hindi niya napigilang pumatak. Bago umalis si Daniel,
Nag-abot ito ng isang maliit at puting business card. Nandyan ang numero ko, Elena. Anya, tumawag ka kung kailangan mo ng tulong. Huwag kang mag-atubili. Tinanggap ni Elena ang card. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng doktor. Isang kuryenteng hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon ang biglang gumising sa kanyang natutulog na damdamin. Sinundan niya ng tingin ang papalayong likod ni Daniel. Nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin, bumalik ang tingin niya sa kanyang maliit na lamesa. Sa lugar kung saan niya ipinatong ang pinagbentahan niya buong umaga. Ngunit ang naroon na lamang ay ang basang bakat ng plastik na pinaglagyan niya ng pera. Wala na ang mga barya. Wala na ang kakarampot na kita na sana'y pambili niya ng bigas para sa hapunan. Ang maliit na pag-asang itinayo ni Daniel sa kanyang puso ay muling gumuho. Pinalitan ng malamig at pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Ang malamig na pakiramdam ng kawalan ay unti-unting lumamon sa buong pagkatao ni Elena. Walang katumbas ang pag-asang sandali niyang naramdaman at ngayon ay muling nawala na parang bula. Hindi niya halos maramdaman ang init ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagmamadali siyang naghahanap. Paulit-ulit niyang hinahawi ang mga tabing ng kanyang maliit na tindahan, nagbabaka sakaling nakasingit lamang sa kung saan ang supot ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa dibdib. Lahat ng iyon ay sana'y pambili niya ng bigas at ulam. Ang kakarampot na halaga na pinagpawisan niya buong araw ay ang tanging magliligtas sa kanya mula sa gutom kinagabihan. Habang naghahanap, isang malalim na anino ang kanyang napansin sa ilalim ng baras na ginagamit ng mga tindero ng karne. May kung anong bagay na nagkukubli doon, isang maliit na bulto na tila isang pusa na natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang sinubukang abutin ang anino. Ang mahinang paggalaw mula sa ilalim ng baras ang nagtulak kay Elena upang gumalaw. Hinila niya ang maliit na figura palabas. Bumulaga sa kanyang harapan ang isang bata. Halos 6 na taong gulang na may kalat-kalat na buhok at mukhang sunog sa araw. Ang kanyang pisngi ay may mga latay ng dumi at ang kanyang mga damit ay punong-puno ng punit. Sa kanyang mahina at maruming kamay, mahigpit nitong hawak ang supot na pinaglagyan ng pera ni Elena. Nang inginig ang buong katawan ng bata, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, tila isang usana na huli sa bitag. Ang suot nitong lumang tsinelas ay putol na ang strap, nakatali lamang ang isang piraso ng pinilas na plastik. Si Maya. Bago pa man makapagtaas ng boses si Elena, nilapitan sila ng isang babaeng nagtitinda ng isda. Naku, Elena, si Maya yan! Siya yang magnanakaw dito sa palengke. Paluin mo yan para matuto, ang mariing pangaral ng tindera, habang pilit na kinukuha ang supot mula sa kamay ng bata. Ngunit ang mga mata ni Elena ay nanatili kay Maya. Hindi niya nakita ang pagiging magnanakaw. Ang tanging nakita niya ay ang malalim na gutom sa mga mata ng bata habang nakatingin ito sa kanyang lutuan, sa mga mainit na ulam na kanina pa nakahilera. Sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang sarili noong maliit pa siya, ang kanyang sariling pakikipaglaban para mabuhay. Ang galit ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam ng awa. Kusa niyang hinubad ang kanyang madumi at kupasing apron. Dahan-dahan siyang yumuko, inabot ang isa sa mga mangkok na gawa sa plastik at sinimulang salinan ng mainit na kanin at ulam ang pinggan. Inilapag niya ito sa harapan ni Maya na patuloy pa ring nanginginig. Kumain ka, anak? Malambing, ngunit may kalungkutang wika ni Elena habang hinahaplos niya ang magulo at pinawisang buhok ng bata. Wala kang pwedeng ikatakot dito. Sa sandaling, lumapat ang mga mainit na pagkain sa kanyang tiyan. Nagsimulang umagos ang mga luhang matagal ng pinipigilan ni Maya. Yumuko ang bata at mabilis na kumain, kasabay ng kanyang paghikbi.
Ang kanyang mga balikat ay naglalaro sa bawat paghinga. Ang kanyang maliit na bibig ay naglabas ng mga salitang matagal nang ninanais ni Elena na marinig. Mga salitang lumunod sa kanyang puso ng matinding kagalakan. Mama, mahinang tawag ni Maya habang nakatingin sa mukha ni Elena. Isang makapal na ulap ng emosyon ang unti-unting bumalot kay Elena. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Maya at mahigpit na niyakap ang bata. Ang yakap na iyon ay hindi lamang para kay Maya, kundi para sa sarili niya. Ang mga luha ay naglandas na rin sa kanyang mga pisngi. Luha ng ginhawa at kaligayahan. Sa loob ng 7 taon, pinaniwalaan niyang wala siyang silbi. Nabaog siya. Ngunit sa init ng yakap na iyon at sa pagtawag ni Maya sa kanya ng, "Mama," naramdaman niyang hindi pala totoo ang lahat ng iyon. Ang kanyang puso ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Sapat upang maglaman ng pagmamahal para sa isang bata, kahit na hindi niya ito isinilang. Sa sandaling iyon, hindi na siya baog. Siya ay isang ina. Samantala, sa isang malayong mansyon sa Vigan, nakaupo si Clarice sa isang malambot na sofa. Ang kanyang mukha ay may nakakubling ngiti habang tinitingnan niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na sobre at dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob ay may mga litrato ni Renzo na kasama ang isang babaeng nagbebenta ng kalye. May nakasulat sa likod ng litrato, "Ang tanga pa rin ng asawa mo, Clarice. Kailan mo siya tatanggalan ng lahat?" Ipinasya ni Elena na iuwi si Maya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Habang naglalakad sila, magkahawak kamay, ang buong katawan ni Elena ay puno ng pag-asa. Ngunit nang makarating sila sa tinitirhan niyang bahay, isang masungit na mukha ang sumalubong sa kanila. Ang may-ari ng bahay, si Aling Nena, ay nakatayo sa labas at nakakalat sa lupa ang lahat ng gamit ni Elena. "Elena, 3 días ka nang hindi nakabayad. Lumayas ka na," mariing wika ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay tila kulog na sumira sa kaligayahan ng mag-ina. 1 taon na ang lumipas. Sa mansyon ng mga Altamirano, kung saan dati ay naghari ang pagkabuhay at pag-ibig ni Elena, ngayon ay bumabalot ang isang malamig at nagkukunwaring kapayapaan. Sa silid tulugan na dating pagmamay-ari ni Renzo at Elena, nakatayo si Clarice sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang katawan ay binalot ng mamahaling bestida na gawa sa purong seda. Ang bawat hibla ay kumikinang sa sinag ng araw. Dahan-dahan niyang inayos ang pinalaking umbok sa kanyang tiyan, isang peke, at gawa sa silikon na nagpapanggap na nagdadala ng buhay. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Elena. Hindi kalayuan sa kanyang silid, si Doña Carmencita ay tila isang luma at pinagsawaang manika. Ang mga mata nito ay madalas nanganlalabo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paggalaw. Ang mga gamot na dati ay ibinibigay niya kay Elena upang magkaanak ay ngayon ay tila nakababalik sa kanya, ngunit sa ibang porma. Nagkaroon siya ng malalim na problema sa pag-iisip. Ang mga mahahalagang alahas ng pamilya, pati na ang lahat ng mga susi ng malaking safe, ay nasa kamay na ni Clarice. Sa bawat gabi, pilit niyang ipinauulit-ulit ang mga parehong kwento at unti-unti niyang pinaniniwalaan na si Clarice, ang babaeng may malaking tiyan, ang magiging tagapagmana ng kanyang buong imperyo. Lumabas si Renzo mula sa banyo, nakabihis ng pormal na damit para sa kanyang trabaho. Lumapit si Clarice sa kanya, inilagay ang kanyang kamay sa braso ng lalaki at hinaplos-haplos ang tiyan. "Baby, ang dami kong inasikaso ngayon para sa atin. Siguradong matutuwa ang magiging anak natin sa lahat ng ito. Mayroon akong ipapapirma sa iyo, love, para sa future ng baby natin." Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-aalala, isang tinig na madali lamang manglinlang sa isang lalaking tulad ni Renzo
na nagugutom sa pagmamahal at atensyon. Walang pagdududa. Agad na pinirmahan ni Renzo ang lahat ng mga papel na inilatag ni Clarice sa mesa. Hindi niya binasa. Ang tanging nakita niya ay ang pangako ng isang pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Ang mga pirma niya ay tuluyang nagpasa ng lahat ng kapangyarihan at pagmamay-ari ng mga Altamirano sa kamay ng isang babaeng puno ng panlilinlang. Nang makalabas si Renzo ng bahay, bumalik ang tunay na kulay ni Clarice. Kinuha niya ang kanyang telepono at may idiniyal na numero. Nakuha ko na lahat. Ang kanyang boses ay tila isang lason na bumubulwak. Pirmado na niya. Simulan mo nang tanggalin ang lahat ng pera sa mga Altamirano Hotel. Next week, we're flying out. Sa wakas, malaya na ako sa dalawang tanga. Sa loob ng kanyang silid, si Doña Carmencita ay nagising mula sa kanyang pagtulog. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga, tila humihingi ng tulong. Elena? Elena! Mahina niyang tawag sa pangalan ng kanyang dating manugang. Bigyan mo ako ng tubig. Ang init ng katawan ko. Narinig ni Clarice ang boses ng matanda. Lumapit siya sa silid ng matanda na may dala pa ring pilit na ngiti sa labi. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Elena, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang ngiti ay naglaho. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at inilapag sa mesang tabi ng higaan. Ngunit sa halip na ibigay ito kay Doña Carmencita, kinuha niya muli ang baso at mariin itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagkalat ng tubig sa sahig. Walang Elena dito, matanda, at hindi ka na mag-aaksaya ng aking oras. Malamig na wika ni Clarice habang tinitigan ang nangangatog na kamay ni Doña Carmencita. Isang malalim na pangtawa ang lumabas mula sa kanyang bibig, isang pangtawa na walang awa. Ang lumipas na chief accountant ng Altamirano Group of Hotels ay mabilis na nag-resign at nawala na parang bula sa isang buwan bago pa man mawala ang lahat ng mga ari-ariya ng Altamirano. Isang hudyat ng masamang kapalaran ang binitawan ni Clarice na unti-unting sisira sa kanilang lahat. Ang silid ay binalot ng katahimikan. Walang kaalam-alam si Clarice. Ang kanyang telepono ay naiwan niya sa ibabaw ng lamesa sa sala. Ang screen nito ay nagliliwanag. Nagbalik si Renzo sa bahay upang kumuha ng mahahalagang papeles na naiwan niya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa telepono. Sa screen, ang isang mensahe ay malinaw na nakasulat. Nakakubli ba ng mabuti ang peking tiyan mo, mahal? Ang kanyang puso ay biglang kumalabog. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan na narinig niya. Patuloy na nagliwanag ang screen ng telepono sa nanginghinig na mga kamay ni Renzo. Ang bawat salita ay tila matalim na karayom na tumusok sa kanyang puso, nagwawasak sa kanyang mundo na matagal niyang pinaniniwala ang perpekto. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng pangarap na itinayo niya sa loob ng isang taon ay gumuho sa isang iglap. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki, ang pagmamahal na kanyang inaakala, ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang mga mata ni Renzo ay nanalaki sa sakit at pagkabigla. Ang mapait na katotohanan ay pilit na bumabalot sa kanyang pagkatao, isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa isang suntok sa dibdib. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Elena ang mansyon ng mga Altamirano. Sa kanyang pag-alis, dala-dala niya ang sakit ng isang sugatang puso at ang pag-asa ng isang bagong simula. Ngayon, ang kanyang dating maliit na tindahan sa maputik na pamilihan ay unti-unting lumago. Mula sa tagpi-tagbing trapal, itinayo niya ang kusina ni Elena, isang malaki at malinis na kainan na punong-puno ng mga naglalakihang lamesa at silya. Ang bawat sulok ng kainan ay puno ng sariwang hangin at ang mabangang halimuyak ng mga niluluto niyang pagkain.
Ang bawat araw ay puno ng pagtawa at pag-uusap ng mga tao, isang liwanag na malayo sa malamig na pader ng kanyang nakaraan. Nakasuot ng malinis at puting bestida, si Elena ay naglalakad sa kanyang kainan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang binabati niya ang mga customer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga kamay ay puno ng enerhiya habang naghahanda ng mga pagkain. Sa tabi niya, si Maya, na ngayon ay mas malaki at mas malusog na, ay abala sa pagtulong sa pag-aayos ng mga kutsara at tinidor sa bawat lamesa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa at ang kanyang labi ay may matamis na ngiti. Ang dating bata na puno ng gutom at takot ay ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Nagbukas ang pintuan ng kainan at pumasok si Daniel. Ang kanyang mata ay mapupungay pa rin sa pagod mula sa mahabang duty sa ospital. Ngunit ang isang ngiti ay agad na gumuhit sa kanyang labi nang makita niya si Elena at Maya. Ngumiti si Elena. Wala itong imik na lumapit at binigay sa kanya ang isang tray na punong-puno ng mga basong may tubig. Kinuyong ni Daniel ang kanyang mga kamay at mabilis niyang inasikaso ang mga baso. Hindi siya nag-aalangan na tumulong sa pagpupunas ng mga mesa at pag-aasikaso sa mga bisita, kahit na isa siyang respetadong doktor. Ang kanyang mga kilos ay puno ng paggalang at pagmamahal, isang pagmamahal na unti-unting lumalalim sa bawat araw. Sa loob ng kusina, nagkakasiyahan si Elena at Maya habang nagluluto. Ang mga gulay ay naglalabasan ng sariwang amoy at ang mainit na kanin ay umuusok sa bawat kaldero. Habang hinahalo ni Elena ang niluluto niyang pinakbet, tinaas niya ang kanyang kamay upang abutin ang isang garapon ng bagoong sa ibabaw ng estante. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay nadulas. Nagulat si Elena at muntik na siyang matumba. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang mainit na braso ang humawak sa kanyang bewang. Si Daniel. Ang kanyang amoy ay nagbigay ng isang pamilyar na ginhawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang distansya sa pagitan nila ay napakalapit, sapat lamang upang maramdaman niya ang hininga nito. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib, isang ritmo na unti-unting lumalakas. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang tinitigan niya si Elena. Ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga sakit, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang nag-iisang nais ni Elena ay manatili sa kanyang mga bisig kung saan nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan at seguridad. Dahan-dahang inangat ni Daniel ang kanyang kamay at banayad na inalis ang lalong buhok na nakaharang sa mga mata ni Elena. "You've done so well, Elena," bulong niya sa isang tinig na puno ng panghanga. Ang kanilang mahiwagang sandali ay pinutol ng isang maliit at masiglang tinig. Lumapit si Maya sa kanila, hinawakan ang kamay ni Daniel at Elena at pinagsama ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Mama, Papa Dan!" Ang masiglang tawag ni Maya habang nakangite. "Tara na, kain na tayo!" Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa kainan. Ang lalaki ay nakasuot ng malaking sombrero na halos takpan ang kanyang buong mukha. Diretso itong umupo sa isang sulok ng kainan, malayo sa ilaw, tila ayaw nitong makita ang kanyang sarili. Wala itong imik na nag-order ng dinengdeng ni Elena, ang kanyang paboritong lutuin noong araw. Isang matalas at nakakabinging ingay ang biglang pumunit sa katahimikan ng kusina. Ang telepono sa dingding ay tumunog. Inabot ni Elena ang telepono. Mula sa kabilang linya, isang mahina at nanginginig na tinig ang nagmula. "Elena, tulungan mo ako." Isang matandang babae ang pilit na humihingi ng tulong. Ang tinig na iyon, kahit mahina, ay pamilyar. Ito ay tinig ni Doña Carmencita. "Elena, iligtas mo ako." Nang marinig ni Elena ang boses ni Doña Carmencita mula sa kabilang linya, isang malamig na kuryente ang dumaan sa kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala.
Ang tinig na iyon ay puno ng takot at pagmamakaawa, malayo sa dating dominante at mapagmataas na tono na kanyang nakagnisto. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elena, bigla na lamang naputol ang tawag. Nag-iwan ng isang malamig at nakabibinging katahimikan. Ang kanyang puso ay kumalabog sa dibdib. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Samantala, sa loob ng dating marangyang mansyon ng mga Altamirano, bumulaga sa kanyang harapan ang isang nakakapanlumo na tanawin. Ang mga kurtina ay nakasara at ang alikabok ay nagpapalutang-lutang sa hangin. Ang mga mamahaling kasangkapan ay natatakpan ng puting tela, tila mga multo na nagkukubli sa dilim. Ang bahay na minsan ay puno ng tawa at pagdiriwang ay ngayon ay tila isang malaking libingan. Isang matalas na sipa mula sa pintuan ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Pumasok si Renzo. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tumpok ng mga papeles mula sa bangko, mga dokumento na nagdedeklara ng kanilang pagkalugi. Ang lahat ng mga hotel ng Altamirano, ang pundasyon ng kanilang yaman, ay ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Tumakbo si Renzo patungo sa silid-tulugan nila ni Clarice. Pilit niyang binuksan ang kanyang closet, nagbabaka sakaling matagpuan ang kanyang kinakasama. Ngunit walang Clarice doon. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga mamahaling gamit, ang lahat ng iyon ay nawala. Ang tanging natira ay ang malaking tiyan na gawa sa silikon nakakalat sa ibabaw ng kanyang kama. Ang peking tiyan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong mansyon. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang mga pisingi habang pilit niyang tinatawag ang pangalan ni Clarice. Ang kanyang puso ay nababalot ng sakit at galit. Nagmadali siyang bumaba sa hagdan. Nagbabaka sakaling makita ang kanyang ina. Nang makita niya si Doña Carmencita na nakahiga sa sahig, ang kanyang kalahating katawan ay nakahiga sa malamig na marmol. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga, pilit na humihingi ng tulong. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, at ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lahat ng pagmamalaki, ang lahat ng pagiging matigas ng kanyang ina ay naglaho. Ngayon ay isang mahina at matandang babae na lamang siya, nangangailangan ng tulong. Maya-maya lamang, ang mga bintana at pintuan ng mansyon ay napuno ng mga pamilyar na muka. Ang mga empleyado ng bangko, mga kinatawan ng gobyerno at mga abogado ay pumasok sa loob. Ang mga Altamirano Hotel ay opisyal ng nalugi. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska. Ang mansyon na minsan ay pinagmumulan ng kanilang yaman ay ngayon ay hindi na sa kanila. Ang bahay na iyon na ipinagmamalaki ng pamilya Altamirano ay ngayon ay hindi na nila pag-aari. Ang lahat ng nangyari ay tila isang bangumot para kay Renzo. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay gumuho sa isang iglap. Isang matinding sakit at panghihinayang ang bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan ay nawala na parang bula. Wala na siyang magawa, wala na siyang pag-asa, wala na siyang pinanghahawakan. Ang mga hakbang niya ay naging mabigat. Walang pera, walang bahay. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng malakas na ulan, naglakad si Renzo. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang kanyang mga damit ay punong-puno ng dumi. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa lamig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi niya halos maramdaman ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Habang patuloy siyang naglalakad, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliwanag na karatula mula sa di kalayuan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang mga salitang kusina ni Elena ay malinaw na nakasulat, isang maliwanag na hudyat ng tagumpay. Isang tagumpay na minsan ay kanyang winasak. Nakatayo si Renzo sa labas ng kusina ni Elena.
Ang kanyang katawan ay tila isang anino na humahadlang sa liwanag ng neon sign. Ang kanyang damit ay basa sa ulan at punong-puno ng dumi mula sa paglalakad. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang bawat ugat ay nakaumbok sa panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang amoy ay hindi nakaaya-aya, ang amoy ng isang lalaking nawalan ng lahat. Sa loob ng makinis na salamin, nakikita niya si Elena, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang leeg ay may nakasabit na pino at puting kwintas na perlas. Ito ay regalo ni Daniel. Ang dating babaeng kanyang ipinagtabuyan ay ngayon ay kumikinang sa sarili nitong liwanag, mas maganda at mas buo kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang kinakausap niya ang mga empleyado at mga parokyano. Isang matinding suntok sa dibdib ang naramdaman ni Renzo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng kanyang niloko, ay ngayon ay masaya na. Nakita niya si Daniel, ang doktor na matagal na niyang kilala na lumapit kay Elena. Inilagay ni Daniel ang kanyang kamay sa bewang ni Elena at ang dalawa ay nagtawanan habang nag-uusap. Hindi lamang iyon. Sa gilid ni Elena, isang maliit na babae ang tumatakbo sa kainan, abala sa pagtulong sa mga empleyado. Nakasuot ito ng isang magandang bestida at may masiglang mukha. Lumapit ito kay Elena at yumakap. "Mama, natapos ko na po ang lahat ng orders." Ang masiglang wika ni Maya habang nakangiti. Ang mga salitang iyon ay tila matalim na punyal na tumusok sa puso ni Renzo. "Mama." Isang salitang kailanman ay hindi niya narinig mula kay Elena. Ang isang pamilya. Ang pangarap na kanyang winasak. Ngayon, ang pangarap na iyon ay nabuo sa harap ng kanyang mga mata, kasama ang ibang lalaki. Lumabas ang isang security guard mula sa kusina ni Elena. Lumapit ito kay Renzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Sir, okay lang po ba kayo? Bawal po ang mga pulubi dito." Narinig ni Elena ang pag-uusap ng guard. Lumabas siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla nang makita niya si Renzo. Ang lalaking minsan ay kanyang asawa, ay ngayon ay isang kalunos-lunos na nilalang. Ang kanyang katawan ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ngunit hindi siya nakaramdam ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malamig na damdamin, isang pagdaramdam na malayo sa pagmamahal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang dating pagmamahalan ay pinalitan ng isang malamig na distansya. Ang kanyang mga mata ay tila isang salamin na nagpapakita ng isang katotohanang matagal na niyang kinalimutan. Ang Renzo na minahal niya ay nawala na. Ang Renzo na nasa kanyang harapan ay isang estranjero. Naglakad si Elena patungo sa guard. Hindi niya tiningnan si Renzo. "Kuya, pakibigyan na lang po siya ng isang mainit na sopas at isang kahon ng kanin." Hindi naman po siguro masama ang humingi ng tulong. Mahinang wika ni Elena habang itinuro ang lalaki. Ito ay hindi mula sa awa, kundi mula sa respeto ng kanyang dating pinagsamahan. Nakita ni Daniel ang lahat ng nangyari. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na lumapit. Alam niyang ito ang laban ni Elena. Alam niyang kailangan niya itong bigyan ng espasyo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang likuran, tila isang anino na laging naroon upang protektahan siya. Inabot ni Renzo ang supas at kanin. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa isang iglap, ibinagsak niya ang pagkain sa lupa. Ang mainit na supas ay bumulwak at ang kanin ay nagkalat sa putik. "Hindi ko kailangan ng awa mo, Elena." Galit na sigaw ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay namula sa luha at galit. Naglakad siya palapit kay Elena at lumuhod sa kanyang harapan sa gitna ng maraming tao. "Elena, patawarin mo ako. Please, bumalik ka sa akin." Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng bestida ni Elena, pilit na nagmamakaawa.
Ang kanyang tinig ay nanginghinig, puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang mga mata ni Elena ay nanatiling malamig. Hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Daniel na marahan na dumapo sa kanyang likuran. Isang silent support na hindi kailanman ibinigay ni Renzo. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Isang pakiramdam na mas matimbang kaysa sa pagmamakaawa ng lalaking nasa kanyang harapan. Patuloy na lumuluhod si Renzo sa harap ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng bestida ng babae. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit at pagsisisi. "Please, Elena, patawarin mo ako." Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng ulan. "Nagkamali ako. Bumalik ka na sa akin. Kailangan ka ni Mama. Nagkasakit siya. Kailangan niya ang pag-aalaga mo. Ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya." Ang mga salitang yon ay tila matalim na punyal na tumusok sa puso ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Daniel na marahan na dumapo sa kanyang likuran. Isang silent support na hindi kailanman ibinigay ni Renzo. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Isang pakiramdam na mas matimbang kaysa sa pagmamakaawa ng lalaking nasa kanyang harapan. Ang mga tao sa loob ng kainan ay tahimik na nakamasid. Ang bawat isa ay tila nakikinig sa bawat salita ni Renzo. Ang bawat hikbi niya. Ang iba ay nakaramdam ng awa. Ang iba ay galit. Ngunit ang lahat ay naghihintay ng sasabihin ni Elena. "Hindi ko naman kasalanan, Elena." Patuloy na nagmamakaawa si Renzo. "Niloko lang ako ni Clarice. Hindi ko alam na may plano pala siyang sirain ng pamilya natin. Hindi ko naman sinasadya. Please, Elena, bigyan mo ako ng isa pang chance." Ang kanyang mga salita ay tila bumabalik sa nakaraan, sa mga araw na pilit niyang pinagtatakpan ang kanyang mga kasalanan, ang mga araw na pilit niyang sinisisi ang iba. Ang galit ni Elena ay unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap, ngunit hindi sa luha, kundi sa apoy. "Remember, Elena? Ang pamilya namin ang sumalo sa'yo nung namatay ang tatay mo. Ang pamilya namin ang tumulong sa'yo nung wala ka ng puntahan. You owe us, Elena. You owe us everything." Patuloy na wika ni Renzo, pilit na ginagamit ang kanilang utang na loob. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang umatras, inalis ang mga kamay ni Renzo mula sa kanyang bestida. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang bato. 7 taon, Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. 7 taon akong naging trarangkaso sa inyong bahay. 7 taon akong nagtiis sa bawat paghamak, sa bawat panlalait ng nanay mo. Binayaran ko ang utang na loob na iyon ng luha, pawis at pagkatao. Patuloy na wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Renzo. Ang bawat pagluluto ko para sa inyo, ang bawat pag-aalaga ko sa nanay mo, ang bawat gabi na umiiyak ako sa isang tabi habang kayo ay nagpapakasasa sa loob ng dating kwarto namin. Ang lahat ng iyon ay sapat na. Sapat na, Renzo. At yung sampal mo, Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Yun ang nagpatapos sa lahat. Ang sampal mo ang nagtulak sa akin na lumabas sa bahay na yun. Ang sampal mo ang nagpaalis sa akin sa iyong buhay. Kaya wag mo sabihin na may utang na loob pa ako sa inyo. Wala na. Wala na akong utang na loob sa kahit sino sa inyo. Lumapit si Daniel kay Elena.
at marahang ipinatong ang kanyang braso sa balikat ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuporta. Kinayod ni Daniel ang kanyang braso sa balikat ni Elena. Ipinakita niya ang kanyang presensya, ang kanyang suporta. She deserves to be happy, Renzo. She deserves to be with someone who truly loves and respects her, not someone who just needs her to clean up his mess. Malamig na wika ni Daniel. Isang maliit na figura ang lumabas mula sa loob ng kainan. Si Maya. Nakaalalay ito ng isang maliit na payong na may kulay rosas. Lumapit ito kay Elena at ibinigay ang payong sa kanya. Tiningnan niya si Renzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Tila isang maliit na anghel na nagbabantay. Ang pagmamakaawa ni Renzo ay nagpatuloy. Elena, please, give me another chance. I promise, magbabago ako. Magiging mabuti akong asawa. Magiging mabuti akong ama. Ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng pagsisisi. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na umabot sa puso ni Elena. Ang kanyang puso ay natatakpan na ng isang makapal na pader. Isang pader na itinayo niya sa loob ng 7 taon. Bumaling si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Wala na tayong babalikan, Renzo. Tapos na ang lahat sa atin. Patawarin kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong magdala ng basura sa aking puso. Paalam, Renzo. Humakbang si Elena patungo sa loob ng kainan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pagmamalaki. Ngunit sa likod niya, si Renzo ay nanatili sa kanyang posisyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at pagkabigla. Habang patuloy na naglalakad si Elena, isang bigla ang paggalaw ang kanyang nakita sa gilid ng kanyang mata. Isang mabilis na pag-abot mula sa bulsa ni Renzo. Isang kislap ng isang matalim na bagay ang lumabas at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Isang matalas na kislap ng isang piraso ng metal ang nagpaalerto kay Daniel. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang mga kamay ay lumipad upang harangin ang braso ni Renzo. Ang bagay na hawak ng lalaki ay hindi isang kutsilyo, kundi isang basag na piraso ng gintong kwintas. Ang pamanang alahas ng mga Altamirano na dating isinuot sa leeg ni Elena. Ang gilid nito ay matalim at halata ang layunin ni Renzo na saktan ang kanyang sarili. Hindi si Elena. Hindi ka na ba nag-iisip, Renzo? Galit na wika ni Daniel habang mahigpit niyang kinukuha ang basag na kwintas mula sa kamay ni Renzo. She deserves to be happy. Huwag mong sirain ang lahat ng itinayo niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya nagdalawang isip na protektahan si Elena mula sa anumang pinsala, maging ito man ay pisikal o emosyonal. Sa kabilang banda, mula sa loob ng kainan, ang isang empleyado ay lumabas na may dalang telepono. May tumawag na po sa mga pulis. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi nagtagal. Isang patrol car ang huminto sa harap ng kusina ni Elena. 2 pulis ang lumabas. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa gulo sa harap nila. Nilapitan ng isang pulis si Renzo. Sir, ano pong nangyayari dito? Uwag po. Ang mahinang wika ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Uwag niyo po siyang arestuhin. Lumingon ang pulis kay Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit nanatili lamang si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Renzo, isang tingin na walang galit, walang pot, tanging isang malalim na pagod at pag-unawa. Lumakad siya palapit sa lalaking nakaluhod pa rin sa putikan. Renzo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinapatawad kita. Napaangat si Renzo ng kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Elena, pinapapatawad kita. Ulit ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan.
Hindi dahil sa karapat-dapat ka sa pagpapatawad. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Ayaw ko nang magdala ng galit. Ayaw ko nang magdala ng pot. Gusto kong maging malaya, Renzo. Gusto kong maging masaya. Ang mga salitang iyon ay tila mga matatalim na karayom na tumusok sa puso ni Renzo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi mula sa galit, kundi mula sa pagsisisi, mula sa pag-unawa sa lahat ng kanyang nawala. Ang kanyang katawan ay tila gumuho. Tumalikod si Elena kay Renzo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pagmamalaki. Hindi na siya lumingon, hindi na siya nag-alinlangan. Ngunit sa paglalakad niya patungo sa loob ng kainan, isang malaking kamay ang dumapo sa kanyang sariling palad. Hindi na niya halos maramdaman ang hapdi ng lapnos. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Daniel, ang kaligayahang nararamdaman niya sa paghawak sa kamay ng lalaking ito. Sa loob ng kainan, ang lahat ay tahimik. Ang mga empleyado, ang mga parokyano, ang lahat ay nakamasid kay Elena, puno ng paghanga. Ang babaeng minsan ay naging biktima, ay ngayon ay isang bida, isang inspirasyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Nakatingin siya kay Daniel, isang tingin na puno ng pasasalamat. Ngunit sa labas, si Renzo ay nanatili sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakadapa. Ang kanyang buong katawan ay puno ng sakit at panghihinayang. Ang lahat ng nawala sa kanya ay hindi na maibabalik. Ang babaeng minahal niya, ang pamilyang kanyang binuo, ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. At sa pagkawala ng lahat ng iyon, ang tanging natira ay ang kanyang pagsisisi. Isang pagsisisi na mananatili sa kanya hanggang sa kanyang pagtanda. Nang makalabas na ang mga pulis at ang ilang usisero mula sa labas ng kusina ni Elena, ang loob ng kainan ay unti-unting nabalot ng katahimikan. Ang mga ilaw ay bahagyang nakapatay na at ang bawat sulok ay nababalutan ng isang mainit at dilaw na liwanag. Hindi na gaano matindi ang amoy ng nilutong pagkain, ngunit ang isang sariwang simoy ng hangin ay pumasok mula sa bukas na pinto ng kusina. Ang kanyang puso ay kalmado na. Ang lahat ng galit at sakit ay tila naglaho na. Pinalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kalayaan. Nilapitan ni Daniel si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Walang imik siyang kinuha ang lumang kalderong tanso na nakasabit pa rin sa dingding. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang isang malinis na tela. Ang mga yupi at marka sa kaldero ay tila mga peklat ng nakaraang laban, ngunit na yon ay kumikinang na ito sa bagong pag-asa. Maingat niyang inilagay ang kaldero sa pinakamataas na estante ng kainan, tila isang tropeo ng kanyang tagumpay. Nilapitan ni Daniel si Elena. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumapos sa kanyang bewang at inakbayan siya. Hindi siya nagdalawang isip na yakapin siya. Ang kanyang amoy ay nagbigay ng isang pamilyar na ginhawa. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-asa. Hindi ko ipinapangako na poprotektahan kita sa lahat ng problema, Elena. Dahil alam kong kaya mong lampasan ang lahat ng yan. Pero ipinapangako ko na lagi akong nasa tabi mo. Magluluto tayo ng magkasama at mamahalin ko si Maya na parang tunay kong anak. Ang mga salitang iyon ay tila mga matatamis na musika na nagmula sa puso ni Daniel. Bumaling si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit, ang mga luhang iyon ay hindi mula sa sakit, kundi mula sa kaligayahan. Isinanda niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Daniel, nararamdaman ang init ng kanyang katawan at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ito ang pagmamahal na matagal na niyang pinangarap. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Daniel
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Daniel. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang mga labi at marahang hinagkan ang kanyang asawa. Ang halik na iyon ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagmamahal, kundi isang pangako ng isang bagong simula. Bago pa man tuluyang magsarado ang kainan, kumuha si Daniel ng isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay may isang pares ng pink na tsinelas na may mga disenyo ng bulaklak. Maingat niya itong inilagay sa tabi ng kanyang mga sapatos at ng sapatos ni Elena sa bungad ng pinto ng kusina. Ang mga tsinelas na iyon ay tila isang maliit na simbolo ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa pagmamahal, pag-asa at pagpapatawad. Sa labas ng kainan, ang radyo mula sa isang taxi ay nagpalabas ng isang balita. Huli ang nagngangalang Clarice Montenegro, isang negosyanteng nilinlang ang pamilya Altamirano sa border. Nahaharap siya ngayon sa kasong estafa at scam. 3 taon na ang lumipas. Ang mundo ay patuloy na umikot at kasabay nito ang pagbabago ng kapalaran ng bawat isa. Sa isang makipot na selda, sa likod ng rehas na bakal, nakaupo si Clarice. Ang kanyang dating malaanghel na mukha ay nalukuban na ng matinding pait. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa pagod at pagsisisi. Ang mga damit niyang dati ay gawa sa mamahaling seda, ay pinalitan ng maruming uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga kuko ay putol-putol. Ang balita tungkol sa kanyang paghuli at pagkakakulong dahil sa pagnanakaw at panloloko ay lumaganap sa buong Pilipinas, isang babala sa lahat ng nagnanais na yumaman sa madaling paraan. Ang kanyang kapalaran ay isang malaking paalala na ang bawat kasamaan ay may katumbas na kabayaran. Hindi kalayuan, sa isang luma at dilapidated na nursing home, nakahiga si Doña Carmencita sa isang lumang kama. Ang kanyang katawan ay payat na payat, ang kanyang balat ay puno ng mga kulubot. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na at ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong sa pangalan ni Elena. Araw-araw, pilit niyang inuulit-ulit ang mga parehong salita, ang mga pangungusap na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang kanyang memorya ay lumabo na, ngunit ang pangalan ni Elena ay mananatili sa kanyang isipan, isang huling paalala ng kanyang mga kasalanan. At si Renzo, ang dating may-ari ng Altamirano Hotel Chain, ay ngayon ay isang waiter sa isang maliit at mumurahing kainan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga mamahaling champagne, ay ngayon ay abala sa pagpupunas ng maruming mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa pagod at panghihinayang. Bawat gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, binibilang niya ang kakarampot na kinita niya, isang kabayaran para sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang dating buhay ng yaman at kapangyarihan ay nadlaho na parang bula, pinalitan ng isang buhay na puno ng hirap at pagtitiis. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay isang paalala ng babaeng kanyang sinaktan, ng pamilyang kanyang winasak. Ngunit para kay Elena, ang araw ay patuloy na sumisikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kusina ni Elena ay lumago at naging isang sikat na Maristela Culinary Academy, isang lugar kung saan niya ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa pagluluto sa mga kababaihang minsan ay nasaktan, nawalan, at naghahanap ng bagong simula. Ang kanyang mga estudyante ay mga kababaihang tulad niya, mga biktima ng pang-aabuso, panloloko, at pagpapabaya. Ngayon, sa ilalim ng kanyang paggabay, sila ay nagtuturo ng pag-ibig sa pagluluto, isang paraan upang makabangon at makahanap ng bagong layunin sa buhay. Mama, tingnan mo! Perfect score ako sa math! Masiglang wika ni Maya, na ngayon ay isang magandang 10 taong gulang na dalagita, habang ipinapakita niya ang kanyang test paper kay Elena. Lumapit si Daniel, inakbayan si Elena, at hinalikan ang tuktok ng ulo ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pinakamatalinong anak,
Ang kanyang boses ay malambing. Nakatayo si Elena sa loob ng malawak at mainit na kusina, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa lumang kalderong tanso na nakasabit pa rin sa dingding, kumikinang sa sinag ng araw. Hindi na ito isang simbolo ng sakit at utang na loob, kundi isang simbolo ng lakas, ng pag-asa at ng pagpapatawad. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Naramdaman ni Elena na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong kayamanan o kung gaano karaming anak ang iyong maisisilang. Ito ay tungkol sa kung paano mo babangon mula sa iyong pagkakamali, kung paano mo haharapin ang mga pagsubok, at kung paano mo haharapin ang sarili mong takot. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa iba, at sa pag-asa na patuloy mong pinanghahawakan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Ito ay isang pagpapalaya, isang paraan upang makalaya ka mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa loob ng kanyang culinary academy, sa piling ng kanyang mahal na asawa at anak, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Isang buhay na puno ng dignidad, kalayaan at walang hanggang pag-asa.